Taon-taon, mahigit 1,000 nakatatanda ang isinusugod sa emergency room dahil sa mga komplikasyong dulot ng prutas. Kalahati sa kanila ay dahil sa prutas na araw-araw nilang kinakain para sa kalusugan. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ang prutas na nasa inyong refrigerator ay maaring bumabara sa inyong mga ugat sa mismong sandaling ito? Magandang araw. Ako po si Dr. Rodrigo Lim, isang espesyalista sa neurology. Sa dami ng mga pasyenteng nakilala ko sa loob at labas ng bansa ngayon, ibabahagi ko ang isang nakakagulat na katotohanan na natuklasan ko noong nagtatrabaho pa ako dito sa Pilipinas. May mga taong hindi kailanman nanigarilyo, umiiwas sa alak at nag-ehersisyo tuwing umaga, ngunit bigla na lang tumataas sa 200 ang kanilang blood sugar o biglang bumabagsak ang paggana ng kanilang mga bato. Ano ang pagkakatulad nilang lahat? Ito ay ang prutas na araw-araw nilang kinakain para sa kalusugan. Sa video na ito mula sa Gintong Kalusugan, malinaw kong ipapaliwanag ang 4 na prutas na hindi dapat kainin pagkatapos ng edad 60 at 4 na prutas na dapat ninyong kainin. Kung panonoorin ninyo ang video na ito, hanggang sa dulo, malalaman ninyo ng eksakto kung aling prutas ang nagsisilbing gamot at alin ang nagiging lason. At higit sa lahat, agad ninyong matutukoy kung ang prutas na nasa inyong refrigerator ngayon ay ligtas o mapanganib. Suriin ninyo agad ang inyong hapagkainan ngayon din. Dahil ang isang prutas na iyan ay maaaring maging dahilan ng inyong buhay o kamatayan. Sige, simulan na natin. Una sa lahat, may isang mahalagang katotohanan na dapat kong ipaalam sa inyo. Kapag tumuntong na kayo sa edad 60, ang inyong katawan ay nagiging ganap na iba. Ang inyong metabolismo ay bumabagal ng higit sa 30% kumpara noong kabataan ninyo. Ang paggana ng atay ay nasa 70% na lamang ng dati at ang paggana ng bato ay bumababa ng 1% bawat taon. Anong ibig sabihin nito? Ang asukal at fructose na dati walang problema sa pagproseso ng katawan noong bata pa kayo ay nagsisimula ng maipon sa loob ng inyong katawan. Kung hindi ito maayos na natutunaw ng atay, at hindi na ilalabas ng bato ang mga lason na ito ay naiipon sa mga ugat sa puso at sa utak. Hayaan ninyong ikwento ko ang kaso ni Mrs. Elena Reyes na taga Quezon City. Si Mrs. Reyes ay 67 taong gulang, isang retiradong guro sa elementarya sa loob ng 30 taon. Isang tao na buong buhay na nag-alaga sa kanyang kalusugan. Araw-araw kumakain siya ng isang saging tuwing umaga. Dok, puro masusustansyang pagkain lang ang kinakain ko. Araw-araw akong kumakain ng prutas at pinalitan ko na rin ng brown rice ang kanin ko. Ngunit nagulat ako nang makita ko ang resulta ng kanyang check-up. Ang kanyang fasting blood sugar ay 180 at ang HbA1c ay 7.2. Nasa pre-diabetes stage na siya. Tiningnan ako ni Mrs. Reyes na may pagtataka sa mukha. Dok, hindi naman ako kumakain ng matatamis. Prutas lang ang kinakain ko, bakit nagkaganito? Ang isang saging ay naglalaman ng asukal na katumbas ng 5 pirasong sugar cube. At karamihan sa asukal na yun ay fructose na hindi tulad ng glucose ay sa atay lamang napoproseso. Nung bata pa ginagawang enerhiya ng atay ang fructose na ito, ngunit kapag lumampas na sa edad 60, bumababa ang paggana ng atay kaya't ginagawa na itong taba. Kapag naipon ang taba na yun sa atay, nagiging fatty liver. Kapag sa mga ugat, nagiging arteriosclerosis. At kapag nakagambala sa paggana ng pancreas, nagiging diabetes. Isang pag-aaral ng Harvard Medical School ang sumubaybay sa 200 na matatanda na may edad 10 pataas sa loob ng 10 taon. Ang grupo na araw-araw kumakain ng prutas na mataas sa fructose ay may 41% na mas mataas na tsansa na magkaroon ng adult onset diabetes kumpara sa grupong hindi. Ang mas nakakatakot ay ang potassium. Sinasabing ang saging ay mayaman sa potassium. Noong kabataan ng potassium ay isang magandang sustansiya na nagpapababa ng presyon ng dugo at tumutulong sa paggana ng kalamnan. Ngunit sa mga matatanda na may mahinang paggana ng bato, naiipon ang potassium sa katawan at nagdudulot ng arrhythmia, irregular na tibok ng puso. Ayon sa isang pag-aaral ng Nephrology Department ng Philippine General Hospital, kapag mas mataas sa normal ang antas ng potassium sa dugo ng mga taong may edad 60, pataas ang panganib ng atake sa puso ay tumataas ng 4 na beses. Tumango na lamang si Mrs. Reyes matapos marinig ang aking paliwanag. Kung ganoon, Dok, hindi na po ba ako dapat kumain ng prutas?
Hindi po. Ang prutas ay isa pa ring mabuting pagkain. Subalit pagkatapos ng edad 60, ang uri ng prutas, dami at paraan ng pagkain nito ang siyang magtatakda ng inyong buhay. Ang inyong katawan ay hindi na basta-basta tumatanggap ng lahat ng mabuting pagkain. Kailangan ninyong piliin at kontrolin ang prutas ayon sa pagbabago ng inyong katawan. Kung hindi ang prutas na kinain ninyo para sa kalusugan ay maaring maging lason. Mula ngayon, batay sa aking 25 taon ng klinikal na karanasan at pinakabagong datos ng pananaliksik, isa-isa kong ipapaliwanag ang mga prutas na dapat ninyong iwasan at ang mga prutas na dapat ninyong kainin. Sana ay samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng walang anumang makaligtaan. Ang unang prutas na sasabihin ko ay marahil hindi ninyo inaasahan. Ito ay ang saging. Saging, malamang may mga nag-iisip ng ganyan sa inyo ngayon. Dahil ang saging ay kilalang madaling tunawin, maginhawang kainin sa umaga at mabuti para sa constipation. Tama iyan kapag bata pa. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang kwento ay ganap na nagbabago. Isang saging. Ang dilaw na saging na kinakain ninyo tuwing umaga ay naglalaman ng 420 mg ng potassium at 14 drambi ng asukal. Alam niyo ba kung gaano karami ang 420 mg ng potassium? Ang inirekomendang pang-araw-araw na potassium intake para sa mga matatandang may edad 60 pataas ay humigit kumulang 2,000 mg. Sa isang saging pa lang nakukuha nyo na ang halos 1/5 ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Kung gayon, masama ba kung maraming potassium? Ang potassium mismo ay hindi masama. Ang problema ay hindi na kayang salain ng maayos ng inyong mga bato ang potassium na yon. Kapag humina na ang paggana ng bato at nagsimulang maipon ng potassium sa dugo, nagkakaroon ng kondisyong tinatawag na hyperkalemia. Ang nakakatakot sa hyperkalemia ay halos wala itong sintomas, hanggang sa bigla na lang nitong patigilin ang puso. May isang pag-aaral ang American Heart Association na sumubaybay sa 3,500 na nakatatanda na may edad 60 pataas. Ang grupo na may mahinang paggana ng bato na regular na kumakain ng 1 hanggang 2 saging araw-araw ay may 4 na beses na mas mataas na panganib ng atake sa puso kumpara sa grupong hindi. 4 na beses po iyon. Bakit nangyayari ito? Kapag naiipon ng potassium sa dugo, nagugulo ang sistema ng electrical signals ng puso. Ang puso ay tumitibok sa pamamagitan ng mga electrical signals at kapag tumaas ang konsentrasyon ng potassium, hindi na naipapadala ng maayos ang mga signal na yon. Dahil dito nagkakaroon ng arrhythmia at sa malalang kaso, maaaring tumigil ang puso dahil sa isang nakamamatay na arrhythmia. At may isa pang malaking problema. Ang saging ay mataas sa potassium ngunit mababa sa magnesium. Ang magnesium ay isang mineral na nagpaparelax sa mga kalamnan at nagpapakalma sa mga nerbiyos. Kung mataas ang potassium ngunit kulang sa magnesium, maaaring magdulot ito ng pulik at talamak na pagkapagod at maging depresyon. Sa katunayan, marami sa aking mga pasyente ang nakaranas ng matinding pulikat sa binti at hirap makatulog sa gabi dahil sa araw-araw na pagkain ng saging. Nang itigil nila ang pagkain ng saging, nawala ang kanilang mga sintomas at ang 14 drambi na asukal. Alam niyo ba kung gaano karami iyan? 3.25 pirasong sugar cube. Ang pagkain ng isang saging ay katulad ng pagkain ng 3.25 sugar cube sa isang kagat. Pero ang saging ay natural na prutas. Iba naman iyan sa candy, hindi po. Ang ating katawan ay pareho ang reaksyon sa natural man o artificial na asukal. Sa katunayan, karamihan sa asukal ng saging ay fructose, na mas nagbibigay ng malaking pasanin sa atay kaysa sa glucose. Kapag hindi na kayang iproseso ng atay ang fructose, ginagawa itong taba, na naipon bilang visceral fat, nagpapataas ng insulin resistance at humahantong sa diabetes. Ang nabanggit kong si Mrs. Elena Reyes ay isang halimbawa nito. Dok, kailangan ko na po bang tuluyang itigil ang pagkain ng saging? Hindi naman po sa ganoon. Kung talagang gusto ninyong kumain, limitahan ito sa 1 piraso bawat linggo. At siguraduhin kainin ito kasama ng mga nuwes at iwasan ang pagkain ito nang walang laman ang tiyan. Pagkatapos ng edad 60 ang saging ay hindi na isang masustansyang prutas kundi isang babala. Ang pag-alis ng saging sa inyong hapagkainan ang unang hakbang para protektahan ang inyong puso. Ang pangalawang prutas na sasabihin ko ay ang ubas. Ubas din po. Oo, mapanganib din ang ubas. O marahil, mas mapanganib pa kaysa sa saging.
Hayaan ninyong ikwento ko ang kaso ni Mr. Antonio Cruz na taga Cebu City. Si Mr. Cruz ay 72 taong gulang buong buhay na nagtrabaho sa construction at nagretiro 5 taon na ang nakalipas. Interesado siya sa pag-aalaga ng kalusugan kaya't araw-araw siyang umiinom ng isang basong grape juice tuwing umaga. Sabi nila mabuti ang wine para sa puso kaya malamang mabuti rin ang ubas, iyon daw ang nasa isip niya. Ngunit sa kanyang check-up noong nakaraang taon, ang kanyang blood sugar ay 230 at ang kanyang creatinine level ay 2.4 na nangangahulugang malubha na ang pagbaba ng paggana ng kanyang bato. Tinanong ako ni Mr. Cruz kung bakit ganito ang resulta gayong hindi naman siya naninigarilyo at halos hindi umiinom ng alak. Madalas po ba kayong kumain ng prutas? Opo. Mahilig ako sa ubas kaya halos araw-araw akong kumakain. Gumagawa rin ako ng sarili kong grape juice. Iyon na nga ang dahilan. Ang 100 gram ng ubas ay naglalaman ng 16 gram ng asukal. Ang isang kumpol ng malalaking ubas ay humigit kumulang 300 gram na nangangahulugang 48 gram na asukal iyon. Ang inirekomendang pang-araw-araw na sugar intake para sa mga matatandang may edad 60 pataas ay humigit kumulang 25 gin. Sa isang kumpol ng ubas pa lang halos doble na ng inirekomendang dami ang nakakain ninyo sa isang upuan. Isang 70 taong pag-aaral ng Philippine Diabetes Association ang sumuri sa 2,700 na matatanda na may edad 60 pataas. Ang diabetes incidence rate sa grupo na madalas kumain ng ubas ay 2.8 beses na mas mataas kaysa sa grupong hindi. Ang asukal lang ba ang problema sa ubas? Hindi po. Ang ubas ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na oxalic acid. Ang oxalic acid ay kumakapit sa calcium at bumubuo ng mga bato sa bato kidney stones. Sa katunayan, maraming tao na madalas kumain ng ubas ang nagdurusa sa kidney stones. Kapag nagkaroon ng bato, bukod sa matinding sakit, maaari ring masira mismo ang paggana ng bato. At mayroon pang mas nakakatakot. Ang ubas ay naglalaman ng resveratrol na kilala bilang antioxidant sa wine. Noong kabataan, ang resveratrol ay nakakatulong sa kalusugan ng mga ugat. Ngunit para sa mga may edad 60 pataas, lalo na sa mga umiinom ng gamot sa presyon o pampalabnaw ng dugo blood thinner, maaari itong maging nakamamatay. Ito ay dahil pinipigilan ng resveratrol ang pamumuo ng dugo. Kung ang isang taong umiinom ng blood thinner ay kumain ng maraming ubas, ang epekto ng gamot ay maaaring labis na lumakas na magpapataas ng panganib ng pagdurugo. Isang pag-aaral ng St. Luke's Medical Center Cardiology Department sa 800 pasyente na umiinom ng blood thinner ang nagsiwalat na ang panganib ng brain hemorrhage sa grupo na madalas kumain ng ubas ay 3.2 beses na mas mataas. Si Mr. Cruz ay umiinom din ng gamot sa presyon. Ang kombinasyon ng ubas at gamot sa presyon ang siyang sumira sa kanyang mga bato. Kung ganoon, Dok, okay lang po ba ang pasas? Parang mas konti ang asukal noon. Ito ang pinakamalaking maling akala. Ang pasas ay mas mapanganib pa kaysa sa sariwang ubas. Ito ay dahil habang nawawala ang tubig, nagiging mas konsentrado ang asukal. Ang 100 gram ng pasas ay naglalaman ng 65 gram ng asukal. 4 na beses na mas marami kaysa sa sariwang ubas. Isang dakot lang ay sobra-sobra na sa pang-araw-araw na inirekomendang dami. Bukod pa rito dahil ang pasas ay maliit at matamis, madali itong kainin ng marami. Isa pa, hanggang sa maubos mo na ang isang supot at iyon ay isang sugar bomb. Sa katunayan, marami sa aking mga pasyente ang na-diagnose na may pre-diabetes dahil sa pagkain ng pasas habang nanonood ng TV. Kung ganoon, hindi na po ba talaga dapat kumain ng ubas? Kung talagang gusto ninyong kumain, gawin itong 1 beses sa 1 linggo, 10 butil lamang at 2 oras pagkatapos kumain. Lalo na sa mga umiinom ng gamot sa presyon at blood thinner, dapat itong tuluyang iwasan. Ang pagkain ng ubas ay walang pinagkaiba sa pagkain ng 4 na matatamis na candy ng sabay-sabay. Kung gusto ninyong protektahan ng inyong mga ugat, kumain ng mga berry sa halip na ubas. Ang mga blueberry o cranberry ay mababa sa asukal at mas mayaman sa antioxidants. Pagkatapos ng edad 60 ang ubas, ay hindi isang prutas kundi isang panganib na senyales. Ang pangatlong prutas na sasabihin ko ay isang bagay na malamang na gustong-gusto ninyo ang mangga. Naku Dok, mahal naman ang mangga.
Hindi naman kami madalas kumain yan. Tama po. Dati ang mangga ay mahal at pambihirang prutas. Ngunit ngayon madali na itong mabili sa mga palengke at maraming tao lalo na mga galing sa paglalakbay sa ibang bansa ang nahuhumaling sa mangga. Hayaan ninyong ikwento ko ang kaso ni Mrs. Lydia Santos na taga Davao City. Si Mrs. Santos ay 65 taong gulang at labis na nahumaling sa mangga matapos magbakasyon sa Thailand kasama ang kanyang asawa. Mayroon palang ganito katamis at kalambot na prutas. Pag-uwi niya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo siyang bumibili at kumakain ng mangga. Mango smoothie sa umaga, isang buong mangga bilang panghihimagas sa gabi. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating siya para sa isang health check-up. At nagulat ako, ang kanyang fasting blood sugar ay 210, ang kanyang baywang ay lumaki ng 5 cm sa loob ng 3 buwan at tumaas din ang kanyang liver enzymes. Doc, hindi naman ako kumakain ng matatamis nitong mga nakaraang araw. Bakit po ganito ang resulta? Anong prutas po ang madalas ninyong kainin? Mangga po. Madalas akong kumain simula nung galing kami sa Thailand, pero prutas naman po iyon, di ba? Hindi po ba't masustansya iyon? Ito ang malaking pagkakamali. Ang isang mangga ay naglalaman ng 45 gem ng asukal. Ang isang 350 ml na lata ng cola ay may 39 janji ng asukal. Ibig sabihin, mas matamis pa ang isang mangga kaysa sa isang lata ng cola. Pero ang mangga ay natural na prutas. Natural man o artificial, pareho lang ang pagproseso ng ating katawan sa asukal. Ang mas malaking problema ay ang glycemic index GI ng mangga. Ang glycemic index o GI ay isang sukat kung gaano kabilis magpataas ng blood sugar ang isang pagkain. Ang GI ng mangga ay 80. Ang puting kanin ay 75. Mas mabilis pang magpataas ng blood sugar ang mangga kaysa sa puting kanin pagkatapos ng edad 60 kapag humina na ang paggana ng insulin. Ang pagkain ng mga pagkaing may mataas na GI ay nagdudulot ng sobrang pagtatrabaho ng pancreas. Sa isang pag-aaral ng Endocrinology Department ng Philippine General Hospital, sa 1-200 na matatanda na may edad 65 pataas, ang grupo na madalas kumain ng prutas na mabilis magpataas ng blood sugar ay may 3.7 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng diabetes. Ang mangga ay mayroon ding nakalalasong substance na tinatawag na urushiol. Ito ay halos kaparehong sangkap ng allergen na matatagpuan sa poison ivy. Nung bata pa kayang labanan ito ng immune system, ngunit pagkatapos ng edad 60, kapag humina na ang immune system, maaaring biglang lumitaw ang mga reaksyong allergy. Maaaring mamaga ang mga labi, makaramdam ng hapdi sa bibig at sa malalang kaso magdulot ng hirap sa paghinga. Sa katunayan, hindi kakaunti ang mga matatandang pasyente na isinusugod sa emergency room matapos kumain ng mangga. At may isa pa akong dapat sabihin. Ang mangga ay mayaman sa vitamin K. Ang vitamin K ay isang bitamina na kasangkot sa pamumuo ng dugo na talagang mapanganib para sa mga taong umiinom ng mga blood thinner, lalo na ang mga gamot tulad ng warfarin. Ang mga blood thinner ay iniinom para maiwasan ang pamumuo ng dugo, ngunit pinawawalang bisa ng vitamin K ang epekto nito. Kaya't kahit umiinom ng gamot, maaari pa ring mamuo ang dugo at biglang tataas ang panganib ng stroke o atake sa puso. Sa isang pag-aaral ng St. Luke's Medical Center Cardiology Department, sa 600 pasyente na umiinom ng warfarin, ang grupo na madalas kumain ng mangga ay may 2.9 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng blood clots. Si Mrs. Santos ay umiinom din ng gamot sa presyon. Ang mangga ang nagpababa sa epekto ng kanyang gamot at nagpataas ng kanyang blood sugar. Kung ganun, Doc, hindi na po ba talaga ako pwedeng kumain kahit isang kagat ng mangga? Kung talagang gusto ninyong kumain, limitahan ito sa isang beses. Sa isang buwan, hindi higit sa 4 na hiwa at iwasan ang pagkain nito nang walang laman ang tiyan. Ang mga umiinom ng blood thinner ay dapat itong tuluyang iwasan. Ang mangga ang pinakamatamis na tukso sa mga prutas, ngunit ito rin ang pinakamapanganib na tukso para sa mga matatanda. Ang tamis na iyon ay maaaring magbanta sa inyong blood sugar, mga ugat at maging sa inyong buhay. Ika-4 at huling mapanganib na prutas na tatalakayin natin ay isang prutas na pamilyar sa atin, ang persimmon. Pati persimmon prutas natin iyan dito. Opo, tama po kayo. Ang persimmon ay isang tradisyonal na prutas lalo na tuwing taglagas. Ngunit dahil dito, ito ay mapanganib. Dahil ito ay pangkaraniwan at pamilyar, madalas itong kinakain ng marami ng walang pag-aalinlangan.
Hayaan ninyong ikwento ko ang kaso ni Mr. Nestor De Leon na taga Batangas. Si Mr. De Leon ay 70 taong gulang at buong buhay na nagsasaka. Meron siyang puno ng persimmon sa kanyang bakuran kaya tuwing taglagas kumakain siya ng 3 hanggang 4 na piraso araw-araw. Ako naman ang nagtanim nito, ano namang problema. Ngunit isang gabi pagkatapos ng hapunan, bigla siyang nakaranas ng matinding sakit ng tiyan. Nahihilo at parang may nakabara sa loob. Nang dalhin siya sa emergency room at isinailalim sa endoscopy, isang bukol na kasinlaki ng kamao ang natagpuan sa kanyang tiyan. Ito ay isang bezoar. Ang bezoar ay isang buo-buo at matigas na masa na nabubuo sa tiyan mula sa mga hindi natunaw na pagkain. Ang sanhi nito ay ang persimmon. Ang persimmon ay mayaman sa isang sangkap na tinatawag na tannin. Ang tannin ang nagbibigay ng mapaklang lasa. Kapag nahalo ito sa asido ng tiyan, kumakapit ito sa protina at tumitigas. Noong bata pa, sapat ang produksyon ng asido sa tiyan para mabilis na matunaw ang pagkain, ngunit pagkatapos ng edad 60 ang produksyon ng asido ay bumababa sa kalahati. Dahil dito, mas matagal na nanatili ang tanin sa tiyan at bumubuo ng mga bukol. Isang pagsusuri ng gastroenterology department ng isang universidad na ospital sa 230 matatandang pasyente na may bezoar, ang nagpakita na 70% sa kanila ay madalas kumain ng persimmon. Kapag nagkaroon ng bezoar, bukod sa matinding sakit ng tiyan, maaari rin itong makasira sa pader ng tiyan at magdulot ng ulcer o pagdurugo. Sa malalang kaso, kailangan itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon. Kung ganoon, okay lang ba ang hinog na persimmon? Malambot naman yun. Isa rin itong maling akala. Kahit sa hinog na persimmon, hindi pa rin tuluyang nawawala ang tanin. Nababawasan lang ang mapaklang lasa, ngunit nandoon pa rin ang tanin. At hindi rin biro ang asukal ng persimmon. Ang isang persimmon ay may 25 grams ng asukal at ang pinatuyong persimmon, dahil nawala na ang tubig, ay may 50 grams ng asukal. Isang pirasong pinatuyong persimmon ay doble na ng inirerekomendang pang-araw-araw na sugar intake. Bukod pa rito, pinipigilan ng tanin ang paggalaw ng bituka. Kaya't kapag kumain kayo ng maraming persimmon, lalala ang inyong constipation. Sa pagtanda natural, nang humihina ang paggana ng bituka at madalas na ang constipation. Ang pagkain ng persimmon ay lalo pang magpapalala nito at maaring magdulot ng almoranas o intestinal obstruction. Isang pag-aaral ng colorectal surgery department ng isang ospital sa Maynila sa 400 matatandang pasyente na may constipation. Ang nagpakita na ang grupo na madalas kumain ng persimmon ay may 3.5 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng talamak na constipation. Si Mr. De Leon ay sumailalim sa endoscopy para tanggalin ang bezoar at kinailangan niyang magpagamot para sa gastritis sa loob ng 3 buwan. Kung ganoon, Doc, paano po dapat kainin ang persimmon? Pagkatapos ng edad 60 ang pinakaligtas ay wag na lang kumain ng persimmon. Kung talagang gusto ninyong kumain, limitahan ito sa 1 o 2 beses sa isang buwan, isang maliit na piraso lamang at 1 oras pagkatapos kumain. Wag na wag itong isasabay sa mga pagkaing mayaman sa protina. Hindi porket matamis at malambot ang persimmon ay ligtas na ito. Sa tiyan ng isang matanda, maaari itong maging isang pagkain na kasing tigas ng bato. Kahit pangkaraniwan ng persimmon tuwing taglagas para sa inyong kalusugan, isang matalinong desisyon ang iwasan ito. Hanggang dito, natalakay na natin ang 4 na mapanganib na prutas. Saging, ubas, mangga at persimmon. Marahil ay medyo nababahala na kayo ngayon. Kung ganoon, ano na lang ang kakainin namin? Kailangan na ba naming tuluyang itigil ang pagkain ng prutas? Hindi po. Bakit ko unang binanggit ang mga mapanganib na prutas na ito? Hindi para takutin kayo. Kung meron kayong dapat iwasan, meron ding mga dapat kainin. Pagkatapos ng edad 60, may mga tunay na masusustansiyang prutas na magpoprotekta sa inyong katawan, magpapatala sa inyong utak at maglilinis sa inyong mga ugat. Mga prutas na mababa sa asukal ngunit mayaman sa antioxidants. Mga prutas na nagliligtas ng buhay kahit hindi gaanong katamisan. Mula ngayon, hindi na takot, kundi pag-asa ang pag-uusapan natin. Ang 4 na prutas na nagbabalik ng kalusugan ngayon ay ibubunyag na natin. Ngayon, heto na ang tunay na mahalagang bahagi. Sasabihin ko ang 4 na prutas na nagliligtas ng buhay pagkatapos ng edad 60. Ang mga prutas na ito ay mababa sa asukal at mayaman sa antioxidants na siyang magpoprotekta sa inyong utak at puso. Una, blueberry.
Ang blueberry ay maliit, ngunit makapangyarihang prutas. Sa 100 gram, mayroon lamang itong 10 gram ng asukal. Halos 1/3 lang ng saging. Ngunit napakarami nitong antioxidants. Lalo na ang kulay ube na pigment na tinatawag na anthocyanin na nagpoprotekta sa mga selula ng utak. Isang 20 taong pag-aaral ng Harvard Medical School ang sumubaybay sa 16,000 matatanda na may edad 70 pataas. Ang grupo na kumakain ng isang dakot ng blueberry araw-araw ay may 40% na mas mababang panganib na magkaroon ng demensya kumpara sa grupong hindi. 40% po iyon. Pinabagal ng blueberry ang pagtanda ng utak. Bukod pa rito, pinapatibay ng blueberry ang pader ng mga ugat na nagpapababa rin ng panganib ng stroke. Isang dakot sa isang araw o humigit kumulang 30 piraso ay sapat na. Okay lang din ang frozen blueberries. Halos pareho lang ang taglay nitong sustansiya. Pangalawa, mansanas. Hindi ba't mataas sa asukal ang mansanas? May asukal nga ang mansanas, ngunit ang mahalaga ay ang dietary fiber na tinatawag na pectin. Pinapabagal ng pectin ang bilis ng pagsipsip ng asukal sa dugo. Kaya kapag kumain kayo ng mansanas, hindi biglang tataas ang inyong blood sugar at pinaparami ng pectin ang mga mabuting bakterya sa bituka na pumipigil sa constipation at nagpapalakas ng immunity. Sa isang pag-aaral ng Family Medicine Department ng Philippine General Hospital sa 900 na matatanda na may edad 65, pataas ang grupo na kumakain ng isang mansanas araw-araw ay may 27% na mas mababang panganib na magkaroon ng colon cancer. Ang mahalaga ay kung paano kinakain ang mansanas. Dapat itong kainin ng kasama ang balat. Nasa balat ng mansanas, nakakonsentra ang antioxidants at pectin. Kapag binalatan ninyo ito, kalahati ng sustansiya ang nasasayang. Hugasan ng mabuti ang isang organikong mansanas at kainin ito ng may balat. Isang piraso sa isang araw, isang oras pagkatapos kumain ang pinakamainam. Pangatlo, abokado. Abokado, hindi ba't gulay iyon? Ang abokado ay isang prutas, ngunit mayroon itong katangian na ganap na iba sa ibang prutas. Ang asukal nito ay 0.7 gem lamang bawat 100 gram. Halos zero. Sa halip puno ito ng mabuting taba. Mayaman ito sa unsaturated fatty acids lalo na ang omega-3 at omega-6. Ang mga taba na ito ang naglilinis sa pader ng mga ugat at nagpapababa ng masamang kolesterol. At ang mga sangkap na lutein at zeaxanthin ay nagpoprotekta sa kalusugan ng mata. Sa pagtanda, karaniwan ang sakit sa mata na tinatawag na macular degeneration. Ang regular na pagkain ng abokado ay makakatulong na maiwasan ito sa isang pag-aaral ng U.S. National Institutes of Health sa 1,500 matatanda na may edad 60, pataas ang grupo na kumakain ng abokado 3 beses o higit pa sa isang linggo ay may 35% na mas mababang pagbaba ng cognitive function. Ibig sabihin, mabuti rin ito sa utak. Kalahating piraso sa isang araw ihalo sa salad o kainin gamit ang kutsara ay sapat na ika-4 kamatis. Ang kamatis ay may 4G lamang ng asukal bawat 100 gram, isang napakaligtas na prutas. Ngunit naglalaman ito ng isang makapangyarihang antioxidant na tinatawag na lycopene. Ang lycopene ay partikular na epektibo sa pag-iwas sa kanser. Sa isang 10 taong pag-aaral, sa 200-300 lalaki na may edad 65 pataas ang grupo na araw-araw kumakain ng kamatis, ay may 35% na mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. May mga pag-aaral din na nagpapakita na bumababa ang panganib ng breast at cervical cancer sa mga kababaihan. Mas mabuti kung lulutuin ang kamatis. Kapag naluto ang absorption rate ng lycopene, ay tumataas ng higit sa 3 beses. Ang pagkain nito bilang tomato sauce o tomato soup ang pinakamainam. 2 piraso na katamtaman ng laki sa isang araw ay sapat na. Ayan, ibuod natin. Pagkatapos ng edad 60, ang 4 na prutas na dapat ninyong kainin ay blueberry 1 dakot araw-araw, mansanas 1 piraso araw-araw kasama ang balat, abokado kalahating piraso araw-araw, kamatis 2 piraso araw-araw lutuin. Tandaan lamang ang 4 na ito. Ang prutas para sa mga matatanda ay dapat piliin batay sa antioxidants, hindi sa tamis. Mga prutas na mababa sa asukal at mataas sa sustansiya. Iyan ang tunay na masusustansiyang prutas na magliligtas sa inyong buhay.
Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama ninyo hanggang dito. Ngayon, malamang ay ganap nang nagbago ang inyong pananaw sa prutas. Ang prutas ay hindi isang pagkain na laging mabuti, kundi isang pagkain na dapat piliin ayon sa edad. Bilang pagtatapos, ibabahagi ko ang 6 na alituntunin sa pagkain ng prutas. Una, limitahan ang inyong pang-araw-araw na pagkain ng prutas sa 200 gram o mas mababa. Ang 200 gram ay katumbas ng halos isang mansanas. Hindi ibig sabihin na mas malusog kayo kung mas marami ang kakainin ninyo. Pangalawa, kainin ang prutas 1 oras pagkatapos ng almusal. Kung kakainin ng walang laman ng tiyan, biglang tataas ang blood sugar at magiging mabigat sa tiyan. Pangatlo, nguyain ng dahan-dahan 30 beses o higit pa. Kapag nginuya ng mabuti ang mga enzyme sa laway ay tumutulong sa panunaw at mas mabilis kayong makakaramdam ng pagkabusog. Ika-4 ang layunin ay panatilihing mas mababa sa 140 ang inyong blood sugar. Suriin ang inyong blood sugar 2 oras pagkatapos kumain ng prutas. Kung lumampas ito sa 140, hindi angkop sa inyo ang prutas na yon. Ika-5, para sa mga umiinom ng gamot, iwasan ang pagkain ng prutas 2 oras bago at pagkatapos uminom ng gamot. Lalo na sa mga umiinom ng gamot sa pressure, blood thinner at diabetes, dapat itong mahigpit na sundin. Ika-6, uminom ng sapat na tubig kapag kumakain ng prutas. Higit sa inong 0.5 litro sa isang araw. Kailangan ng tubig para maayos na mailabas ang asukal at potassium. Kung susundin ninyo ang 6 na alituntuning ito, maiiwasan ninyo ang karamihan sa mga problemang pangkalusugan na dulot ng prutas. Mga kaibigan, ang isang malusog na pagtanda ay hindi nagsisimula sa malalaking pagbabago, kundi sa maliliit na pagpili. Ang pagpili ng blueberry sa halip na saging ngayong umaga, ang pag-alis ng ubas sa hapagkainan at paglalagay ng mansanas. Ang isang maliit na pagpiling iyon ang daan tungo sa 10 taon pang mas malusog na buhay. Ngayon, buksan ninyo ang inyong refrigerator. Kung may mga mapanganib na prutas, alisin ang mga ito at punuin ito ng blueberry, mansanas, abokado at kamatis. Iyan ang pinakatiyak na pamumuhunan sa kalusugan na magagawa ninyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-share po ito sa inyong mga kapamilya na may edad 60 pataas. Kung meron kayong mga katanungan, iwan lang po sa comment section at sisikapin kong sagutin ang bawat isa sa inyo. Taos puso kong sinusuportahan ang inyong malusog na pagtanda. Blueberry sa halip na saging, antioxidant sa halip na asukal. Tandaan lamang po iyan. Salamat po.